Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na pag-aaralan natin po itong kukunin sa unang sulat ni San Pedro, Kabanata 5, Talata 7. Ang sabi po dito, give all your worries and cares to God, for He cares about you. Sabi po sa Tagalog, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat Siya ang kumukupkop sa inyo. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. So itong ating pag-aaralan mga kapatid, ito po ang sulat ni San Pedro na kung saan ay pinapaalalahanan tayo na anuman po yung mga kabalisahan, anuman po yung ating mga suliranin, o anuman yung ating mga daladalahan at pinapasan sa ating pong mga buhay, ay ito po ipagkatiwala natin sa Panginoon dahil siya po ay He cares for us, sabi doon, di ba? Dahil siya ay kumukupkop sa atin, di ba? Nandun yung kanyang paglingap, hanggang yung kanyang concern sa bawat isa po sa atin. At dito, alam naman natin na sa mundong ito, napakahirap na kapag may pinapasan ka, ay mostly kailangan mo ng mga makakaramay sa iyo. Diba? Kasi mahirap kung ikaw lang mag-isa, no? Lalo na yung mga kababayan natin o kaya mga kapatiran natin na nasa ibang bansa na nag-iisa. Talagang Diyos na lang talaga yung inaasahan nila kasi siyempre wala kang kilala, wala kang relatives na makakatulong sa iyo. Kaya kung may mga suliranin ka, minsan talaga iniiyak mo na lang sa Panginoon. Kasi humingi ka man ng tulong doon sa pamilya mo na naiwan mo kunyari sa Pilipinas, wala rin silang maitutulong lalo kung sa pinansyal, di ba? Talagang marami tayong mga kapatiran din na makikita mo yung buhay nila, yung mga patutuo nila, na grabe yung dinanas nilang hirap, talagang yung pagtitiis nila, yung sakripisyo nila, no, na hindi talaga madali yung mabuhay ka sa isang lugar na wala kang pamilya o nandun ka sa isang malayong lugar. Pero salamat kasi kagandahan lang kapag nasa Panginoon tayo, no, meron tayong community, no, ang gawain ni Yahweh El Shaddai. At least kahit sa lugar, meron tayong mga kapatiran sa Panginoon na kung saan ay malalapitan natin o makakatulong sa atin. No? Kasi nagkaroon din ako yung unang trabaho ko, pagdating ko dito sa Canada, yung unang ginamit din talaga ng Panginoon, yung ating kapatid, no? Si Brother Jacob. So, recommenda niya ako doon sa isang supervisor sa isang nursing home. Doon na nag-umpisa, di ba? So, nagiging madali ang lahat kasi bakit? Kasi meron kang mga kapatiran, may mga tao kang kilala na kung saan ay pwedeng mag-abot ng tulong sa oras ng pangangailangan. O kung nga naghahanap ka ng trabaho, di ba? Merong tutulong sa iyo. At syempre, normal naman sa buhay na hindi lahat ng pagkakataon ay maginawa, masaya, walang problema. Dumarating talaga sa time, no, na meron tayong mga kabalisahan, meron tayong mga iniisip, lalo kapag meron tayong mga pinaplano sa buhay natin. Lalo dito sa Canada, no, kahit kapitbahay mo nga minsan, hindi mo kilala. Hindi pareho kasi sa Pilipinas na kapag galing ka sa trabaho, pag-uwi mo ng bahay, meron ka mga kapitbahay, meron ka makakausap, di ba? Na at least makare-relax ka, di ba? Hindi pa rin dito kasi sa Canada, talagang trabaho, bahay. No? Wala ka masyadong din nakakausap. Di ba? Kaya nga dito sa Canada, lalo ngayong pag-winter, talagang dumarami yung mga nagkakaroon ng mga depression, di ba? Anxiety kasi wala hindi ka, lalo yung mga matatanda, hindi naman sila makakalabas kasi nga malamig, no? Limitado yung galaw mo. Hindi pa rin sa Pilipinas, marami kang mga kaibigan mo, no? Mga pagkakakwentuhan na talagang at least yung nakaka-release ka ng mga kapaguran mo sa katawan mo, di ba?
may nahihingahan ka ng iyong mga suliranin o kaya ng mga problema. At least maganda kasi meron kang kakwentuhan eh. Diba? Kaya nga dito, marami tayong mga kabalisahan, marami tayong mga iniisip. Kasi sinasabi nila, no, dito sa Canada is pag tumanda ka, ay siyempre, may yung government, di ba? Tapos pwede kang sa mga nursing home, di ba? Pero ang reality, maraming mga magulang na nandun ngayon sa mga nursing home na imbis na maging mabuti yung kanila, mas lalo silang nade-depress. Kasi bakit? Kasi nandun ka lang sa isang sulok, no? Nandun ka lang sa isang building, doon lang umiikot yung buhay mo. Diba? Kaya minsan mas totoo nga, nandun yung suporta no? sa healthcare, pero iba pa rin kasi yung kasama mo yung pamilya mo. Diba? Hindi pa rin sa atin sa Pilipinas, pag tumanda ka, diba? Nandiyan yung mga anak mo, yung mga pamangkin mo, yung mga relatives mo, kasama mo di ba? Maraming sa'yo, mag-aasikaso, marami yung tutulong sa'yo, titingin sa'yo. No? Hindi pareho dito, masyadong busy, yung mga anak, busy rin. No? Minsan yung nakakalungkot is nang napunta yung mga anak dito sa Canada, nagtayo ng pamilya, tapos nagkaroon ng mga anak, ang gagawin, i-request yung mga magulang no, para maranasan yung buhay Canada. No? Pero ang mangyayari, mag-aalaga ng mga apo. No? Mag-aalaga ng mga apo, magbabantay. No? Tapos, siyempre, naman yun talagang malaki rin talagang tulong kapag yung mga magulang mo nandito kasi nga, kayong mag-asawa, makakahanap talaga kayo ng trabaho, tapos, kasi may mapag-iiwanan kayo ng anak nyo, nandun yung magulang nyo, di ba? Kasi kung maghanap ka man ng magbabantay sa anak mo dito, baka yung sweldo ng misis mo, kaya doon lang di mapunta, di ba? Sa magbabantay sa mga anak natin, di ba? So, dito, siyempre, tayo, bilang iba-iba kasi yung prinsipyo rin kasi ng tao di ba? Hindi mo masasabing ito mali, ito yung tama kasi depende rin kasi sa sitwasyon at pero siyempre tayo kasi mga Pilipino iba pa rin kasi no na yung tayong mga anak yung mag-aalaga sa mga magulang natin kasi darating din ng time, tatanda rin tayo. Siyempre, ini-expect din natin, yung mga anak din natin, kahit paano is, sila yung mag-aaruga, kakalingap sa atin. Kasi, mas lalong nade-depress yung tao di ba? Yung lalo na, siyempre, yung mga magulang, nadadalhin sa mga nursing home, mas lalo silang made-depress Kasi bakit? Kasi nakaka-depress kaya yun nung iniisip mo, meron ka mga anak, pero imbis na alagaan ka, doon ka dadalhin na dapat sila mag-aalaga sa'yo. Kasi yan, parang yung time na inalagaan tayo ng mga magulang natin na maliliit pa tayo, sinuportahan tayo hanggang lumaki tayo. Lang yan babalik din yung time na sila naman, pagdating ng time, mangangailangan ng ating pag-aaruga, nangangailangan din ng gastos, di ba? Ganun naman talaga Ganun lang yan Nang mali tayo yung ginagastusan ng mga magulang natin. Pero siyempre, dahil matanda na sila, limitado na rin yung kanilang kakayanan. Lang parang time nila noon, time naman natin ngayon, di ba? Ganun talaga ang buhay mga kapatid di ba? So, dumating yung depression kasi mas lalo nag-iisip ka. Siyempre, nandun ka lang sa isang sulok, nasa isang building ka lang. Di ba? Mas marami kang maiisip Maraming tatakbo dun sa isip mo. Kaya minsan, imbes makatulong sa physical mo, masabi mong maging humaba buhay mo, wala Siyempre, pag marami kang iniisip, mas lalong humihina yung katawan mo di ba? Kaya dito, magaganda lang kapag naka-Lord ka kasi
Siyempre, tao, hindi mo minsan talaga maasahan, di ba? Kasi hindi naman sa lahat ng panahon, nandyan sila. Hindi naman sa lahat ng panahon makakatulong. Hindi sa lahat ng panahon ay nardyan lang. Di ba? Iba pa rin kasi pag kay Lord ka. Kaya nga sabi niya, ang Diyos lang naman talaga yung yung nagkikare talaga sa atin. Yung tunay na nagkikare sa atin. No? Kasi minsan nakakalungkot lang din talaga kasi sa nursing home di ako nagtatrabaho. No? Na yung mga magulang, sila nag-alaga ng mga apo nila para makapagtrabaho yung kanilang mga anak. Tapos, siyempre, mga apo niya ngayon, may mga trabaho na. Parang sabihin mo na, natulungan ko yung mga anak ko kasi napalakihan ko na yung mga anak nila, yung mga apo ko, nakapagtrabaho na. So, ngayon, yung mga magulang ngayon, di ba? Kasi nakagraduate na yung mga anak nila, may mga trabaho na. Kung titignan mo, yung wala na sila masyadong alalahanin di ba? Kasi wala na silang pag-aaralin kasi nakatapos na. Kaso minsan ang tao kasi masyado rin minsan makasarili, no? Iniisip na lang nila, magpapakasaya na lang kami ng asawa ko, no? Pero di na nila iniisip, may mga magulang pa pala kami. No? So nakakalungkot din. Yung parang yung sakripisyo ng magulang, nagsakripisyo na sila doon sa mga anak, tapos nagsakripisyo pa doon sa mga apo. Tapos pagtanda nila, parang kung ilalagay lang natin yung sarili natin doon sa mga magulang natin na yun nga napapabayaan, di ba? Kasi darating din ang time, tatanda rin tayo. Diba? Siguro wala naman siguro sa atin na gustong dumating ang point na mangyari din sa atin yung nangyayari sa mga magulang nila, di ba? No, wala naman siguro sa isa sa atin na nag-iisip na pagtanda ko ganito. Alam nyo kasi yan, nakadepende kasi yan sa pinapakita din natin sa mga anak natin Kung paano ba natin i-treat, paano ba natin tatatuhin yung mga magulang natin. Ganun din yung yung gagawin sa atin. Diba? Parang lang yan. Kasi yan yung pinakita mo. Akala nila, ganun talaga yung dapat gawin. Kaya nga, iba pa rin talaga pag sa Pilipinas. No? So, sabi nyo, ipagkatiwala natin sa Panginoon. No? Kung di na natin may pagkatiwala buhay natin sa pamilya mo, sa mga anak mo, di ba? Parang sa tingin mo napababayaan ka o kaya parang wala nang solusyon yung problema, no? Puno ng kabalisahan, parang walang makakatulong sa iyo. Ang salita ng Diyos nagpapaabot na may isang Diyos na handang tumugon. May isang Diyos na talaga nag-aalala. May isang Diyos na handang tumulong sa bawat isa sa atin. No? Kasi talaga Iba kasi pag yung family-oriented ka. Yung makikita mo yung kalagahan ng bawat pamilya. Diba? Hindi ibig sabihin nagkapamilya ka na, may sarili ka ng pamilya is wala ka ng pakialam sa magulang mo kaya sa mga kapatid mo, di ba? Kaya sabihin mo, may kanya-kanya na silang buhay, bahala na sa buhay. Hindi ganun. Di ba? Hindi ganun. Iba pa rin kasi yung diba, yung kasi yung bonding, masyadong malalim kasi naman, di ba? Minsan, pag matagal kayo hindi nagkikita, tapos magkikita kayo, di ba? Nandun yung, iba yung connection kasi, kapag pamilya kasi, mga kapatid. Di ba? So, yung ating pinagdaraanan, sabi ng Panginoon, pagkatiwala natin sa Kanya. Huwag natin sarilinin yung mga problema natin, yung mga pinapasan natin, ilagay natin sa kamay ng Diyos. Kausapin natin siya sa pamagitan ng panalangin. O kaya kung may mga ka-brother, sister tayo na mapaghihinga natin ng mga problema natin. No? Minsan naman kasi sa mga ganun, hindi mo na kinanan na yung pakinggan mo lang, may makinig lang sa problema mo. Minsan nakakagana ng loob yan Diba? Yung meron ka lang mapagkwentuhan. Pero siyempre, doon sa mga pinagkakukwentaan, dapat mapagkakatiwalaan din, di ba?
Hindi naman pwede yung ano, siyempre, titingnan mo rin kung mapagkakatiwalaan, di ba? Baka humayan yung kwento mo, mamaya lahat na, nakakaalam na. Di ba? Kaya dito mga kapatid, no, yun ang kagandahan lang na kapag meron tayong Diyos, meron kang salita ng Panginoon, meron tayong mga kapatiran na nandyan, na pwede nating lapitan, di ba? Na sila yung gagamitin ng Panginoon para maging ano natin, maging help support, di ba? At salamat din, no, na nandyan yung Panginoon kasi nandun yung salita niya eh. No? Na hindi tayo yung masyadong mag-iisip, no? Simple lang naman ang gusto yung paabot ng Diyos, ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat ng bagay. Yung mga suliranin, mga problema, ano man yung ating pinagdaraanan, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Dahil pangako naman ng Diyos, walang taong nabibigo na nagtitiwala sa Kanya. Hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Nandyan siya kapag pinangako niya na handa siyang dumamay, tayo'y Kanyang dadamayan, ano man yung ating sitwasyon. Para patuloy niya ipadama sa atin yung Kanyang kabutihan, yung Kanyang pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa sa atin. Huwag kang mag-alala, lakasan mo yung loob, magpakatatag tayo, at alam natin, darating ang time, isang araw, ang lahat ng bagay na ating pinagdaraanan, katulad nga ng ang mga alagad ay na nasa bangka sila, pinapasok ng tubig yung kanilang bangka dahil nga may storm. Pero nang dumating si Jesus, naging kalmado ang lahat ng bagay. Yung minsan kasi nakakalimutan natin, masyado nating iniisip yung mga suliranin sa buhay, minsan nakakalimutan natin ang Diyos. Kapag ang Diyos ay palaging nasa atin, ang lahat ng bagay magiging kalmado. Diba? Kasi ang lahat ng bagay kontrolado ng Diyos. So yun lang mga kapatid, ang nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.